Isang diwata, isang pangkaraniwang tao, isang puno na kayang magpagaling kapalit ng isang buhay. Kapag pinili mo ang himala, may mawawala. Kapag pinili mo ang pag-ibig, may magdurusa. Isang desisyon, isang sakripisyo, isang alamat na babago sa lahat. Ito ang kwento ni Berting at Hanaya at ang puno ng Taknawan. Welcome sa Kawingot World. Ngayon dadalhin ko kayo sa mundo na kung saan ang imposible ay maaaring maging posible. Sa dulo ng isang tahimik na lalawigan, may isang gubat na hindi ibig pasukin ng mga tao, isang lugar na tanging alamat lamang ang nakaaalam. Sa puso ng gubat, nakatayo ang puno ng Taknawan, isang puno na sinasabing nagbibigay buhay kapalit ng pag-ibig o ng kinabukasan. Hindi ito basta himala, may kapalit ang bawat kagalingan. Ang tagapangalaga ng puno, ang diwatang si Hanaya, isinilang mula sa liwanag ng kalikasan. Daang taon na niyang binabantayan ang puno, walang kaibigan, walang kapiling, ang tanging kasama niya ay kalungkutan. Samantala, sa baryo, may isang lalaking simpleng-simple, masiyahin, si Berting. Ang mundo ni Berting ay umiikot lamang sa kanyang ina. Isang araw, pumasok si Berting sa gubat upang maghanap ng kahoy. At doon, unang nagtagpo ang diwata at ang tao. Multo po ba kayo o pwede po bang magtanong? Napangiti si Hanaya, isang ngiting matagal nang hindi niya nagagawa. Araw-araw bumabalik si Berting, may dalang kwento, biro at nagkapalagayan na sila ng loob ni Hanaya. Ang matagal nang nadaramang lungkot ni Hanaya ay napalitan ng ngiti at saya habang kasama niya si Berting. Sa bawat tawanan, unti-unting nagiging espesyal ang kanilang samahan. Hindi na nila alintana na magkaiba ang kanilang mga mundo ng may limitasyon at mundo ng hiwaga na kailanman ay di maaaring magsama. Tinuruan ni Hanaya si Berting ng wika ng hangin at tinuruan naman siya ni Berting kung paano tumawa. Isang gabing tahimik habang sila ay masayang nakaupo sa ilalim ng puno ng Taknawan, may inamin si Hanaya kung ano ang katotohanan sa puno ng Taknawan. Sinabi ni Hanaya kay Berting, ang puno ng Taknawan ay isang mahiwagang puno. Ang bunga nito ay nakapagpapagaling ng kahit anong sakit. Ngunit pag pinitas ang bunga, ay unti-unti akong maglalaho. Hindi kita kailanman hahayaang mawala, sabi ni Berting. Kasama mo akong magbabantay sa puno. At nangyari na nga na umusbong ang pag-ibig na hindi dapat mangyari, ngunit nangyari sa ilalim ng puno ng Taknawan. Nagtagpo ang kanilang mga puso, ang babaeng mahiwaga at ang isang tao ay kapwa nagkasundo na sila ay magmamahalan kahit magkaiba ang kanilang mga mundo. Ngunit isang gabi, bumagsak ang ina ni Berting. May sakit na hindi maipaliwanag. Hindi malaman kung ano ang kanyang sakit, walang gamot na makapagpagaling. Si Berting halos gumuho na, ang kanyang mundo nawawalan na ng pag-asa. Naging usap-usapan na ang sakit ng nanay ni Berting sa kanilang baryo. Taknawan lang ang sagot, bulong ng mga tao. Hindi malaman ni Berting ang kanyang gagawin dahil hindi niya alam ang kanyang pipiliin, ang pag-ibig kay Hanaya o ang buhay ng ina. Dumating na nga ang kinakatakutan ni Berting na kailangan na niyang mamili sa harap ni Hanaya. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Lumayo si Berting kay Hanaya, walang mukhang maiharap. Kinain siya
ng kanyang konsensya. Ngunit alam ni Hanaya ang gustong sabihin ni Berting. Alam ni Hanaya ang katotohanan at handa siyang magpaalam sa ngalan ng pag-ibig. Nang muling harapin ni Berting si Hanaya, sinabi niya, "Hindi ko kakayaning mawala ka sa akin. Wala akong pwedeng piliin sa inyo ng aking ina. Dahil pareho ko kayong mahal, hahayaan ko na lang na tadhana ang magpasya." Nagbiro pa rin si Berting, ngunit basag ang tinig. Ngunit sabi ni Hanaya, "Naiintindihan ko, Berting, ito ang tadhana, ang kunin mo ang bunga." At nang gumaling ang iyong ina, ngumiti si Hanaya ng buong tamis, habang si Berting ay nagulat sa desisyon ni Hanaya. Sa gitna ng bagyo, nagpasya si Berting. Nakaharap niya ang taknawan, tahimik ngunit makapangyarihan. Kinausap niya ito at sinabi, "Dapat pa talagang mawala si Hanaya sa pagkuha ko ng bunga mo." Isang malakas na hangin ang sumagot kay Berting at naintindihan ni Berting ang sinabi ng punong taknawan. Iniabot niya ang kamay sa bunga. Dahil wala rin pala talaga siyang magagawa. Dahil ang tagapagbantay na ang nagpasya na si Hanaya, kunin man niya o hindi ang bunga, mawawala pa rin si Hanaya. Nang mapitas niya ang bunga, nagsimulang maglaho si Hanaya na nakangiti kay Berting. Hinagpis ang nadarama, tangi na lang niyang sigaw, "Hanaya, mahal ko!" At siya ay umiyak lamang ng umiyak. Kasabay ng paglaho ni Hanaya, ang puno ay natuyo. Kasabay ng paglaho ni Hanaya at ng kanyang puso. At nang maipakain ni Berting sa kanyang ina ang bunga ng taknawan, gumaling ang ina ni Berting. Ngunit ang saya ni Berting ay may kulang. Si Hanaya ang kokompleto sa kanyang puso. Araw-araw bumabalik si Berting sa patay na puno ng taknawan. Umaasa na makikita niya doon si Hanaya. Humingi siya ng tawad, sa kalikasan umaasa na sa pamamagitan nito ay muli niyang makikita si Hanaya. At dumating ang isang umaga, may nakita siya na umusbong na maliit na halaman. At sa di inaasahan, mayroon siyang narinig na pamilyar na tawa ng isang babae. Hindi siya nananaginip, sigurado niya na tawa yun ni Hanaya at mula sa liwanag, bumalik si Hanaya. Hindi na siya diwata ng walang hanggan, ngunit siya ay bumalik at buhay. Binago ng sakripisyo ni Hanaya at ang araw-araw na luha ni Berting na dumidilig sa lupa ay yun ang dahilan ang nagpabago ng sumpa ng taknawan. Linapitan ni Berting si Hanaya at niyakap at sinabi ni Berting, "Bawal ka nang mawala," biro ni Berting. Ang pag-ibig na dumaan sa pagsubok at pagkawala, ngayon ay bumalik. At nanumbalik ang sigla ni Berting sa pagbabalik ni Hanaya, naging ibang tao na si Berting, yung dating malungkot at laging umiiyak ngayon ay puno ng saya at pag-ibig, hindi na siya pangkaraniwan. Si Berting na ang tagapangalaga ng balanse. Tinanggap sila ng kagubatan at ng mundo. Ang kanilang kwento ay naging alamat. Ang tunay na pag-ibig, marunong magsakripisyo. Hindi na ito punong kahoy nagbibigay lunas, kundi pag-asa. Ang isang diwata at isang tao na nagmahalan ng walang alinlangan. Sa wakas, natagpuan nilang dalawa ang kapayapaan. Sa ilalim ng taknawan, nagtagpo ang kanilang kapalaran. At doon, nagtapos ang alamat ng pag-ibig na mas malakas kaysa himala.